Lucia sa banal, Juanito sa banal. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word na nasa bukuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Benigno Beltran, SVD. Magsitayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Mapapalad kayong nagugutom sapagkat busugin kayo. Mapapalad kayong naabis sapagkat busugin kayo. Mapapalad, Panginoon, ang abang katulad mo. Sapagkat kaawaan kayo, mapapalad kayong tumatangis, sapagkat niligaya kayo, mapapalad kayong inuusig, mag-ahari ang Diyos sa inyo, mapapalad, Panginoon, ang abang katulad mo. Palad, Panginoon, ang abang katulad mo. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Bilang pagunita sa ating mga mahal na yumao, ating inilagay sa kahong kulay lila ang kanilang mga pangalan. Sisindihan ngayon ang kandila ng Paskwa, simbolo ng ating Panginoong muling nabuhay na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, at nangako ng bagong buhay sa mga mananalig sa Kanya. Tatakpan ngayon ang kahon ng isang puting tela na nagpapagunita sa puting kasuotan natin nang tayo ay binyagan, tanda ng ating dangal bilang anak ng Diyos. At bilang sagisag ng ating pagmamahal at panalangin sa mga yumao, ilalagay ngayon ang insenso. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ang ating pagdiriwang,
ng dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa banal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Hinihiling namin, pakundangan sa napakaraming dumadalangin, na papawiin mo sa amin ang kinasabikang, paapawin mo sa amin ang kinasabikang batis ng iyong awa sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isinilarawan ni Juan sa kanyang pahayag ang isang makalangit na tagpo. Sa huli, kanyang isiniwalat na tanging dugo lamang ng kordero ang makakapaglinis sa damit na may bahid ng kasalanan. Mga kapatid, ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Umiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat ng 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ang kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas.
Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng mga anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila ay nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang mga nakakaalam, at sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng maigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ay naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyang sandigay, ilalim ng lupa. Tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulungang pumasok na tao? Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Inaanyayahan tayo ni Juan na matulad sa kalinisan ni Kristo. Sa ating masayang paghihintay sa kanyang muling pagbalik, hinihimok tayong manabik na may buong tiwala at pag-asa sa Diyos na lubos tayong mahal. Mga kapatid, ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki
ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala sa mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang mga magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kaniyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kabahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa kapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalipusta kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ginugunita po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Kahit kahapon pa nagbisa na kami para sa mga patay. Sa mga Pilipino yan eh. Pero ngayon, Dia de los Santos. Bukas, Dia de los Difuntos. Yan yung sa patay. Kaya lang, dami-dami nating pinagdarasal. Kahapon pa lang, tambak na yung nagbigay ng mga pangalan, kaya nilalagay na lang natin dyan. Kung hindi, dumating na lang si Rolly, hindi pa tayo tapos magbabasa ng mga pangalan. Kaya ngayon, November 1, dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. At ang punto, yung sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Panahon ni Moses. Ang utos ni Yahweh, magpakabanal kayo, sapagkat ako, ang inyong Diyos, ay banal. Kaya mahalagang pagnilayan natin ngayon
kung ano ang banal. Hindi po palagi ang laging nasa simbahan, nagdarasal ng matagal. Kasi sabi ng kanta, may mga banal na aso at santong kabayo eh. Akala mo santo-santito, paloob pala sa ulo ang tubo ng sungay. Ang dami-daming binibigay ng mga kapilya, ninanakaw naman yung kaban ng bayan. So banal. Ano ibig sabihin? Sa dasal natin kanina sa pambungan, paapawin mo sa amin ang kinasabikang batis ng iyong awa. Yan ang ating paglalarawan sa Diyos na makikita sa banal na kasulatan. Huwag nating ipataw yung sarili nating kahulugan doon sa mga nakalagay sa banal na kasulatan. Awa. Ay sa unang pagbasa sinabi, sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Andyan na rin yan. Makapangyarihan siyang walang hanggan, alam niya lahat ang nangyayari, omniscient. Hindi yan ang binibigyang diin sa banal na kasulatan. Kung babalikan po natin sa salitang Hebreo, si Yahweh, nilalarawan yung kanyang sarili, Chesed we Emet. Sa salitang Hebreo. Sa English po yan, loving, mercy, and faithfulness. Yan ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Hindi yung makapangyarihan. Andyan na rin yan. Hindi yung magpasawalang hanggan. Hindi, andyan na rin yan. Ang sa kanya, yung Chesed we Emet. Yan ang kabanalan. Nilikha tayo. Nakalarawan at kawangis ng Diyos. So paano natin sa katuparan yon? Yung Chesed we Emet na pangunahing katangian ni Yahweh, isa sa buhay natin. Yun ang kabanalan. Kaya, sa utos sa atin na ipamansag ang kaharian ng Diyos, sinasabihan tayo, kailangan magiging aba. Wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Pag nahahapis ka, mapalad ka, aaliwin ka ng Diyos. Yung matupad ang kalooban ng Diyos, dinadasal natin sa Ama namin, mapalad din yan. Yung mga mahabagin lalo, kahabagan sila ng Diyos. Yan ang kabanalan. Na isabuhay, ang kadalisayan ng kalooban, higit sa lahat, ang loving, mercy, and faithfulness. Mapagmahal na awa at habag at katapatan. Yan ang pinahayag ng Diyos sa atin kung sino siya. Kaya kailangan tapatan din natin. Sa abot ng ating makakaya, yung Chesed we Emet, yung loving mercy and faithfulness, isa sa buhay natin para maisakatuparan natin yung pagiging kawangis at kalarawan natin ng Diyos. Kaya yung mga banal na pinagdiriwang natin ngayon, sila yung nag-Chesed we Emet, iba-ibang pamamaraan, kasi iba-iba naman ang estado nilang ng buhay. Pero, sinabuhay nila yung pagiging kalarawan at kawangis ni Yahweh na nag-uumapaw ang awa, batis ng awa. Kaya ano ngayon ang kahulugan nito ating pagdiriwang? Una, lagi tayong tinituligsa ng mga ibang relihiyon na santo daw. Hindi. Sa pagdiriwang natin ng araw ng mga banal, ganito ang gusto ng Santo Papa kasi 6th century pa ito Meron ng araw ng mga patay. Ay, araw na ng mga banal. Kasi maraming banal, hindi natin alam. Yung sikat lang, sina Saint Benedict, Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of the Child Jesus. Libo-libo yan. Hindi mabilang. Sabi sa unang pagbasa, napakaraming taong di kayang bilangin.
nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero. Kasi sa pagpaparangal natin nitong mga banal na hindi mabilang, una, pinaparangalan natin ang Diyos. Sapagkat nakalagay dito, nakatayo sila sa harap ng kordero. At sinasabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero. Itong mga taong nakadamit na puti, sila ang nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. So andyan ang kordero. Kung hindi nilinis, nagdugo ng kordero ang kanilang mga damit, hindi sila makakapasok sa langit. Ay una, pinaparangalan natin sa araw na ito ang Ama. God so loved the world that He sent His only begotten Son. If He did not send Him, walang mga santo, walang maliligtas. Kaya pupurihan natin ang Diyos sa araw na ito, ang Diyos Ama. Yung kanyang anak, ang banal na diwa, na nagkatawang tao, Juan 1:14, yun ang naging kordero. Sapagkat ang mga kordero, sinasakripisyo yan, pinapatay din ng mga Hudyo ang kordero ng Diyos. At mula sa kanyang dugo, nahugasan ang ating mga kasalanan, kaya para na tayong nakadamit puti. At ang pangatlong persona, sa banal na santatlo, ang banal na Espiritu. The Spirit of Holiness. Siya talaga ang Espiritu ng kabanalan, na kung wala siya, wala rin itong mga di mabilang na naging banal. Dahil minahal ng Ama, kinaawaan ng Ama. Hinugasan ang kanilang damit, na pulang-pula sa kasalanan, pinabanal sila ng Espiritu Santo. Kaya yung Blessed Trinity, yung banal na santatlo talaga ang ating pinaparangalan sa araw na ito. Pangalawa, bakit itinatag ng simbahan yung Dia de los Santos? Upang magkaroon tayo ng magandang halimbawa. Sa pagdarasal, basahin mo yung Interior Castles ni St. Teresa of Avila. Yung sulat din ni St. Teresa of the Child Jesus, 35 years old, namatay na. Patron saint of the mission. Napakarami pong halimbawa ang mapupulot natin sa buhay ng mga santo. Kaya yon sinasalaysay. Ang akin lang, isang halimbawa lang para hindi na magtatagal. Si Saint Arnold Jansen, founder ng Katipunan ng Banal na Diwa, Society of the Divine Word, mga SBD. Walang kinatatakutan. Tatayo siya ng padala ng mga misyonero daw. May mga palpak. Hindi siya naliligalig. Kasi sabi niya, kung meron kang proyekto, tapos pumalpak, beat your breast and say, you are not worthy of the grace. Maghanap ka na ibang proyekto. Eh, sinusunod ko. Dami kong ginagawa ngayon. Bilyon na kawayan, 10 milyon na mga out-of-school youth sa ALS, 1 milyong mga organic farmers para madala dito sa mga parokya ang kanilang mga organic product. Daming kapalpakan. Hirap din kasi sa gobyerno, mahirap yung pag-iisip ng mga tao. May mga pari na halimbawa na puro devotion na lang, hindi na tumutulong para hindi magka-cancer yung kanilang mga parishioners. Ganyan talaga ang buhay. Pero hindi ako naliligalig. Kakatulog ako ng mahimbing dahil pagpalpak, I am not worthy of the grace. Hahanap ako ng ibang proyekto. Gaya ng aming founder, si Saint Arnold Jansen, nagbigay ng magandang halimbawa para hindi na ako magbabayad ng mahal, magpa-psychotherapy. Kasi puro stress. Wala akong stress dahil sabi ni Arnold Jansen, hindi ka karapat-dapat sa biyaya ng Diyos sa proyekto na yan. Hanap ka na iba.
Kayo rin, maghanap kayo ng santo na magbibigay ng halimbawa dahil mahirap magpakabanal kayo ni eh. So yan ang pangalawa. Papuri sa Diyos, sa banal na santatlo, pagbibigay ng halimbawa, at ang pangatlo, pinagdarasal nila tayo. Kaya sa Oratio Imperata, nagsasabi tayo, Saint Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Saint Arnold Jansen, panalangin mo kami. Saint Joseph Reynadimitz, SBD, panalangin mo kami. Kasi yan din, si Saint Joseph Reynadimitz, ang unang SBD na pinadala ni Saint Arnold Jansen sa China. May typhus, may typhoid fever, pinaglingkuran niya ang kaniyang mga parishioners, yung mga bagong converts sa China. Namatay siya, nadapuan din. Parang frontliner na nung unang panahon pa. Kaya yung mga doktor at mga nurse, yung mga frontliner, St. Joseph Reynadimitz. Kagaya ng marami ng doktor ang namatay, dami ng nurse ang namatay, dinapuan na rin ng COVID-19. Si St. Joseph Reynadimitz, SBD, dinapuan na rin ng typhoid fever nung kaniyang panahon. Papuri sa Diyos, pagbibigay ng halimbawa, panalangin para sa atin. Pray for us. So ngayong araw na ito, pagdiriwang natin ng kapistahan ng mga banal, panalangin natin yung ating mga kababayan dahil dadating na si Rolly. Parang Yolanda daw yan. Kawawa naman itong ating bansa. Dinapuan na ng COVID, magpo 400,000 na. May COVID pa sa corruption sa gobyerno. Gagasta ng 389 million. Lalagyan ng white beach ang Manila Bay na itim na ngayon dahil dami natin mga epidemya. May bagyo pa, karating lang ng isa, si Quinta, 1.7 billion damage. Ito na naman si Rolly, hindi natin alam kung. Tapos may kasunod pa. Ata ang pangalan, nakalimutan ko din. Panalangin tayo sa mga santo. Ipag-adya tayo sa masama. At yung mga proyekto namin, magtatanim ng 1 bilyong kawayan para sa climate change at para makapagbigay ng trabaho sa mga tao. Kasi pag natanim yung 1 billion bamboo, every year, $25 billion ang kikitain niyan. Ang daming makikinabang niyan, lalo na yung 25% ngayon ng mga Pilipino na nagugutom. Pagdasal din ninyo ang mga organic farmers. No, nagtitinda tayo dito sa shrine ng black organic rice para matulungan yung mga magsasaka dahil ang baba ngayon ng bilihan ng kanilang palay. Panalangin din natin yung milyong mga ALS, yung mga school dropouts, yung out of school youth, yung tumigil ng pag-aaral, napapabalik namin yan. At ngayong November, ang intensyon ng Santo Papa, that artificial intelligence and robotics will redound to the benefit of human beings, ginagawa namin sa ALS. So sa pagdiriwang po natin ng araw ng mga banal, papurihan natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang banal na santatlo. Sariwain natin ang magandang halimbawa na pinapakita sa atin ng mga banal. Pangatlo, huwag tayong tumigil na hilingin din na tulungan tayong ipagdasal para mapagtagumpayan natin itong lahat ng pagsubok ng ating bansa at ng buong planeta. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, taas natin ang ating mga panalangin kasama ang lahat ng mga banal sa banal na Santatlo upang papurihan ang ating Diyos. Buong tiwala tayong manalangin sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal. Dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Nawa ang simbahang Katolika ay magsikap na manatiling tapat at maging modelo ng buhay na nasa gabay at inspirasyon ng ating Ebanghelyo ngayong linggo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Naway bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya upang walang humpay na hanapin siya at sagutin ang kaniyang tawag sa kabanalan at maging mga modernong santo, lalo na sa gitna ng pandemikong ito. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Nawa ang ating mga pamilya at tahanan ay maging punla ng mga aral ng nais ipagkaloob sa atin ng Ebanghelyo upang maihandog natin sa Panginoon ang isang buhay na nakabatay sa katotohanan, hustisya, kawanggawa, kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Nawa ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay maging masigasig para sa mga bagay na higit na mahalaga sa mundong ito at kilalanin at yakapin ang halaga ng pagiging bahagi ng isang katauhan na nakaugat sa pagmamahal at paglilingkod sa iba. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Nawa ang mga nauna sa atin, lalo na ang mga kaluluwang ipinagdarasal ng shrine, para sa buwan ng Nobyembre, ay makatagpo ng kapayapaan at walang hanggang kasiyahan sa presensya ng Panginoon bilang pangwakas at pagsakatuparan ng mga isang buhay na itinakda sa kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Nawa ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa buwan ng Nobyembre ay magtamasan ng mabuting kalusugan, pagpalain ng pag-ibig, lumago sa karunungan, kalaman at biyaya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tahimik nating ipinalangin ang iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, walang hanggang awa ang iyong ipinahayag sa amin sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak. Nialay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Long before the mountains came to be, and the land and sea and stars of the night, through the endless seasons of all time.
1,000 years alike, a single moment gone, as the light that fades in the end of days. In every age, oh God, you have been our refuge. In every age, oh God, you have been our own. Manalangin kayo, mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan na mga kapiling mo sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Madaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod sa Jerusalem. Sa lungsod namin inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo ay masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon ay natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin, di kami manghina. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa sa kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanal. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin, maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ning paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maala-ala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ma, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin
na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo na kumikilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila ay mabuling mabubuhay, kasama si Domenico Tolentino at lahat ng aming mga mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, Birhen ng mga Maralita, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Panalangin natin na mapasa atin ang kaharian ng Diyos, masunod ang kanyang kalooban dito sa lupa para ng sa langit, ayon sa panalangin na itinuro ng kanyang anak, si Jesus, ang banal na diwa. Nihiling namin, Panginoon, na ihadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa inyo mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, ang banal na diwa na nagkatawang tao, tinuhog ng sibat ang puso sa Kalbaryo upang maligtas ang sangkatauhan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus,
nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng lahat ng mga banal, nihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinapakinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos, upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil sa maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Ligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo
na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang anak ng Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Jose Prainademets. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Our Mass for our dearly departed are as follows. November 1, Sunday, 7 a.m. Solemnity of All Saints in the Columbarium. 8 p.m. Solemnity of All Saints for the Shrine. 10 a.m. Solemnity of All Saints in the Shrine. 4 p.m. Solemnity of all the Saints in the Shrine. 6 p.m. Solemnity of all the Saints for the Columbarium. November 2, Monday, 6:20 a.m. Commemoration of the faithful departed in the Shrine. 8 a.m. Commemoration of the faithful departed for the Columbarium. There will be a blessing of vaults after the Mass. And 6 p.m. Commemoration of the faithful departed for the Shrine. The community of Christ the King Mission Seminary in Quezon City joyfully invites you to the online musical concert Hari Nawa, featuring our SVD College seminarians and special guests on November 20 to 21, 4 p.m. and 8 p.m., and November 22, 8 p.m., in commemoration of the solemnity of Christ the King of the Universe and the 5th anniversary of Pope Francis' encyclical letter Laudato Si on the care of creation, where we find hope during the coronavirus crisis through prayer and music. The concert will be aired through the following social media pages: Password TV, Divine Word Media, Moments of Father Jerry Orbos, SBD, Shrine of Jesus the Divine Word, St. Jude National Shrine, Manila, SVD, Scholastics, Tagaytay, CKMS, Christ the King Mission Seminary, and cross-posted by the pages of our social media partners. This concert is dedicated to all of you, the people of God, especially to our benefactors, donors, alumni, and friends in the Philippines and in abroad. Yours truly, Father Louis Punzalan, SVD, Office of Alumni Affairs and External Relations, Christ the King Mission Seminary. Magsitayo po ang lahat. Pag-alaala sa lahat ng mga yumao, lalong-lalo na ang mga nakaligbing sa kolumbaryo ng Divine Work ng Banal na Diwa. Manalangin tayo. Sa iyong muling pagkabuhay, Panginoong Jesucristo, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga nangamatay sa pagkabanal. Kaya isinasamo na may pagkaloob sa iyong mga lingkod ang kapahingahan sa piling mo sa tabi ni Abraham. Pagkaloob mo ito sa kanila mula kay Adan hanggang sa kasalukuyan sa mga nananalig sa iyo ng buong katapatan, sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga tagapagtaguyod na isinabuhay sa iba't ibang pamamaraan at kondisyon ang kanilang pananampalataya patungo sa iyo at marapatin silang makasama sa iyong makalangit na kaharian. Inihiling namin ito sa mahabaging Ama, sa ngalan mo, O Kristo. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng makiapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mamahinga nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Jesus, ang banal na diwa.
Salamat sa Diyos.